Hello po mga kababayan. O ano yung mga latest na balita, Mr. Maravillas? Ito, nasa full alert status na naman yung National Capital Region Police Office dahil sa sabing nakambang kilos protesta ng ilang retiradong general. Bakit niya, Mr. Maravillas, may kilos protesta na naman? Same mga kababayan, nanggugulo. At ang gustong paniwalaan natin, yung kwento ng mga 18X Malita Boys, mga marites, mga kababayan. Yan ang gustong paniwalaan natin, yung kwentong wala man pong katuturan. O, di ba? Mga kababayan, pili tayong pinapaniwala sa kanilang kwentong barbero. Wala man pong mapaniwala na mga matitinong tao dito sa Pilipinas. Puro kasi po sinungaling. May sinusunod na script. Yung script nila, lousy. Di ba malinaw mga kababayan? Yan ang pag-usapan natin. Yung lousy script nitong mga sinungaling. The 18 liars, mga kababayan. So sa pagnanais mga kababayan, ng mga nasa likod ng mga peking saksi na buwagin yung ating pamahalaan, ang kanilang pabago-bago at gawa-gawang script ay tuluyan na pong naglantad sa kanila bilang mga sinungaling. So ang pagbibigay bisa, mga kababayan, sa kanilang mga kwento ay isang direktang sabotahe sa integridad ng Senado at ng Blue Ribbon Committee na naglalayong harangan ang anumang tunay na investigasyon sa tinawag ni Ping Lacson na floodgate scandal. So as you know, dinaos ng Cayetano Black sa Senado ang isang illegal na pagdinig kahit pa opisyal itong kansilado ng new majority sa Senado. So ang bogus hearing na ito mga kababayan ay nagsilbi lamang na entablado para sa mga binalangkas na kasinungalingan ng mga nasa likod nitong 18 liars. Ginamit lang ito mga 18 liars mga kababayan na kinakatawan po ni Atty. Libito Baligod. Inamin nila wala man sila mga kababayan ng mga dokumentong hawak. Wala silang ebidensya. Yun mismo yung sabi ni Atty. Libito Baligod na mga eyewitness accounts lang. Kwento nitong mga tinaguriang 18 Malita Boys. Ibig sabihin, sabi-sabi lamang ang hawak ng kanyang grupo. Eyewitness accounts daw. So walang ni isang pirasong dokumento na hawak sila o yung tinatawag na physical evidence. Ang nahihain, guys, nga yung mga maleta po, puro picture, mga AI-generated na maleta, pinapakita para gamitin sa propaganda. Wala mangang pinapakitang laman, puro lang maleta, parang pinicturan lang sa mall. Ha! Di ba, mga kababayan? Walang ni isang ebidensya o dokumento ang naiain mga kababayan para patunayan yung kanilang paratang. May maling depensa pa sa kanilang mga background, mga kababayan. Sinubukan ng kanilang kampo na itago ang tunay na pagkakakilanlan ng grupo nitong tinaguriang Malita Boys sa pagpapanggap na sila'y mga tapat na mga ex-marines. Ngunit mga kababayan, lumabas sa official verification ng Philippine Navy at saka ng Armed Forces of the Philippines. 4 sa kanila, hindi kailanman naging Marines. Habang ang karamihan ay may mga records ng pagiging dishonorably discharged, natanggal dahil sa masamang disiplina. May silyadong kasinungalingan mga kababayan sa pirma. Pinagmalaki noon, nung una mga kababayan, na buo ang paninindigan ng 18 mga Malita Boys. Ngunit, nang isumiti sa NBI mga kababayan, 6 lamang yung pumirma. Ang 12 sa kanila tuluyang umatras
sa takot nila na mabilanggo sa ilalim ng sumpa na nagpapatunay mga kababayan na ang orihinal na salaysay ay isang pilit at gawa-gawang koleksyon lamang po ng kwento. Ganun na nangyari po. Sila mismo po ang nagpatunay na yung kanilang kwento pabago-bago. Di ba? Malinaw yon. Pabago-bago yung kanilang script. Tulad po ni Loren na dating kasama biglang natanggal nang maging kakampi, mga kababayan, binago. O, di ba? Ang nasama si Erwin Tulfo. Plus na panloloko niya, Mr. Maravillas. Plus na pambubudol, panloloko. Ngayon, pag-usapan natin yung imposibleng kwento laban kay Martin Romualdez kasi ang pilit nilang dinidiin si Martin Romualdez. So, idiniin mga kababayan ng kanilang grupo sa kanilang gawa-gawang kwento na nagati daw sila ng bahagi ng 805 billion pesos na cash galing sa flood control kickbacks kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang kwentong ito mga kababayan, malinaw na isang fiction. Isang malaking fiction lamang mga kababayan. Ayon sa logic ng batas at ng matematika. Kasi po, ang ganong kalaking pera ay nangangailangan ng hindi bababa sa 13,416 na malalaking maleta upang mabitbit. Isang imposibilidad mga kababayan, napaka-imposible na nagpapatunay ng kanilang tahasang pagsisinungaling. Paano mo yon gagawin? Bibit-bitin ang ganong karaming maleta. 13,000 plus. At paiba-iba yung lalagyan ng pera sa kanilang kwento. Hindi po magkatugma yung mga nilalabas sa dila nitong 18 mga maleta boys sa kanilang mga pahayag. Yung iba nagsasabi sa suitcase niya at sinabing yung iba sa simpleng bag man lang niya. At nung huli, naging paper bag na lang. O, di ba, mga kababayan? So, ang pabago-bagong detalye, patunay po siya na hindi totoo ang kanilang mga kwento. Kundi kung ano lang yung kanilang maisip na sabihin sa harap ng media, sa interview. Kasi propaganda man lang po ang kanilang intensyon. So matapos ng bogus hearing mga kababayan, agad na nagpatawag ng press con si Atty. Baligod upang bawiin yung testimonya ng kanyang dalawang saksi, yung nagsangkot kay Loren Ligarda. Binawi. Sabi, nagkamali man lang daw sila. So tuluyan ang gumuho, mga kababayan, yung kanilang mga kwento. Kasi paano ka maniniwala sa ganong pa bago-bago na mga kwento nila? Laban, bawi. Laban, bawi, bawi. Di ba? So ang agarang na pag-urong na to mga kababayan ay isang patunay no, na ang kanilang mga ginawang affidavit po ay puno ng mga malisyoso at irresponsabling akusasyon. Patunay na ang kanilang layunin ay wasakin at pahinain po yung ating Senado. So ang paggamit nitong mga maleta boys ng Cayetano Black sa kanilang sinagawang bogus na investigation, nagbunyag lamang ng kanilang mapanganib na motibo mga kababayan, na ilagay yung pansariling interes sa itaas ng mga institusyon ng batas. At nandyan mga kababayan yung ginawa nilang pag-abuso at pagbaliwala sa lehitimong proseso. Nang ipatawag kasi mga kababayan yung grupo ng opisyal at lehitimong Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan po ni Senator Erwin Tulfo para sumailalim sa formal na cross-examination nitong mga sinasabing testigo. Hindi sila sumipot. Imbes na sumipot, pumunta, umakyat doon sa opisina ni Robin Padilla at doon nagpa-press con uli. Nakita ninyo? Sinabayan yung official hearing na pinatawag mga kababayan ng lehitimong Blue Ribbon Committee. Hindi ba napakalinaw
mga kababayan, na kabastusan yung ginagawa nila. Ginagamit nila yung committee bilang instrumento ng destabilization. At yung mga ginagawa nila, malinaw na pananabotahe sa integrity ng Senate Blue Ribbon Committee. Sinisira nito yung tiwala po ng publiko sa mga lehitimong investigasyon ng ating pamalaan. Ipinapakita nito, mga kababayan, na ang kanilang mga binalangkas na pahayag ay hindi po para sa katotohanan ng floodgate scandal, kundi isa pong lousy script na idinisenyo lamang para po sa paghahasik nila ng destabilization. Yun ang malinaw na lumalabas na kwento. So dahil po sa kanilang harap-harapan na pagsisinungaling, formal na silang sinampahan ng kasong cyber libel, perjury at grave oral defamation sa Department of Justice. So ang mga kasong ito, mga kababayan, ay patunay na ang kanilang mga ginawa ay hindi po pagtulong sa bayan, kundi isang seri ng mga kriminal na pag-atake laban sa mga opisyal po ng gobyerno. Sa pagnanais po na magpakalat ng mga kasinungalingan, ang 18 liars na kinatakatawan po ni Atty. Baligon ang mismong nagbaon sa kanilang sariling credibility. Inamin nila na wala silang hawak na ebidensya. Napatunayan na peking Marines yung kanilang hanay. Nabisto yung kanilang paiba-ibang kwento laban kay Martin Romualdez. At tumakbo sila nang sila ay patawag sa lehitimong hearing. So ang kanilang mga payag, mga kababayan, hindi nagbubunyag ng katotohanan. Ito po ay isang formal na pagpapatunay ng kanilang sabuatan para sirain po yung integridad ng ating bansa. So hindi kayang burahin, mga kababayan, ng propaganda ang patong-patong na mga contradictions ng 18 liars na tuluyang nagpatunay sa kanilang krimen at nagbaon sa kanilang natitira pang kredibilidad. At dito, mas magiging challenging at mas mahirap yung mga susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dahil po malaking mansa yung kanilang kailangang tanggalin upang bumalik po yung tiwala ng taong bayan sa kanila.